maupo. Magandang umaga, class! Ingat! Sino ang lubiban ngayong araw? Magaling, natutuwa ko marinig na nandito kayong lahat. Bago tayo pumunta sa ating leksyon, meron muna akong sasabihing alituntunin para sa loob ng klase. Una, makinig sa talakayan. Pangalawa, huwag makipag-usap sa katabi. At pangatlo, itaas ang kanang kamay sa gustong sumagot. Hey class, pwede niyo bang kunin ang inyong takdang aralin at sasagutan natin ito kung ito ba ay tama or mali. Sa unang katanungan, sino ang gustong sumagot? Okay, 1. Magaling. Sa pangalawang katanungan, sino ang gustong sumagot? Okay, Jake. Tama. Sa panghuling katanungan, sino ang gustong sumagot? Okay, Jake. Magaling. At tama ang inyong mga sagot. Ngayon, bago tayo pumunta sa ating leksyon ngayong araw, ano muna ang tinalakay natin kahapon? Yes, Christian? Magaling. At naalala mo ba ang tinalakay natin kahapon? Bakit kaya kailangan nating pangalagaan ang ating kalikasan? Okay, Jake. Magaling. Okay, ngayon, sino ang gustong magbasa sa ating layunin? Opo, ma'am. Okay, Christian, pwede mo bang basahin ang ating layunin? Una, maipapahayag ang katotohanan sa pagkukulang o kasalanang nagawa kahit masakit sa kalooban. Ang pagsasabing ito ay gaya ng pagkukuha ng pag-aari ng iba, pangungopya sa oras ng pagsusulit, pagsisinungaling sa sinumang miyembro ng pamilya. Pangalawa, mababatid na ang pagtuwid sa nagawang kasalanan may kailap na katapatan. Okay, thank you. Hey class, ngayon meron akong ipapakita mga larawan sa inyo. Ngayon, ano ang makikita ninyo sa larawan? Okay, Christian. Kinukuha po ng batang lalaki ang lollipop ni batang babae po. Tinulak ng dalawang lalaki sa hagdanan yung isang lalaki po. Okay, very good. Kung may nakita kang ganitong pangyayari, ano ang gagawin mo? Pagsasabihan ko po yung nakita ko na masama po yung ginagawa niya at kailangan yung humingi ng tawad sa ginawa niyang masama po. Okay, pangatlong katanungan. Tama bang gawin natin ang nasa mga litrato? Hindi po, teacher, kasi masama po ito. Okay, very good. Okay, class, ngayon ating tatalakayin kung bakit nga ba mahalaga ang pagtanggap sa pagkakamali. Ang pagtanggap sa pagkakamali ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay daan sa pag-unlad, pagpapakumbaba, pagpapakatotoo at pagpapatawad. Pagtanggap ng pagkakamali ay mahalaga dahil, number 1, ang pagtanggap ng pagkakamali ay nagbibigay daan sa pag-unlad dahil ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na matuto mula sa ating mga pagkukulang. Kung tayo ay nagkakamali at tinanggap natin ito, mas mauunawaan natin ang mga mali nating desisyon at hakbang upang maiwasan ito sa hinaharap. Number 2, ito ay nagpapakita ng pagpapakumbaba. Ipinapakita natin na hindi tayo perfecto at handang magpakatotoo sa ating mga limitasyon. Nagpapamalas tayo dito ng respeto sa ating sarili at sa iba dahil hindi tayo nagmamalinis at nagpapanggap na hindi tayo nagkakamali. Number 3, ang pagtanggap ng pagkakamali ay nagpapakatotoo sa ating sarili at sa iba. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating mga pagkukulang, ipinapakita natin ang integridad at tapat sa ating pag-uugali. Nagtataglay tayo ng lakas ng loob at pagkakatiwala sa ating sarili at sa mga taong nakapaligid sa atin. Lastly, is number 4. Ang pagtanggap ng pagkakamali ay nagbubukas ng pintuan sa pagpapatawad. Si number 4 naman, kapag tinanggap natin ang ating pagkakamali, mas madali tayong magpatawad sa sarili natin at sa iba dahil nagbibigay ito ng kalayaan mula sa sakit at pait ng nakaraan natin. Ngayon, dadako naman tayo sa ang mga katangian ng taong matapat. Una, ang pagiging maunawain at matapat sa pakikipag-usap.
Number 2, pag-iwas sa chismis o kwentong walang katotohanan. Pangatlo, paggalang sa usapang dapat tuparin. 4, pagtatago ng lihim na ipinagkatiwala ng iba. 5, pagbibigay ng puri na mula sa puso. At number 6 ay pagsasabi ng totoo kahit nakakasakit, ngunit makatutulong upang magbago ang sinabihan. Ang pagtanggap ng pagkakamali ay isang mahalagang bahagi ng pagiging tao. Ito ay nagbibigay daan sa pag-unlad, pagpapakumbaba, pagpapakatotoo at pagpapatawad ng lahat ay mahalagang aspeto ng pagiging bukas, matatag at mapayapa sa ating buhay. Okay class, naintindihan niyo ba ang ating leksyon? Mabuti. Okay class, ngayon dahil naintindihan ninyo ang ating leksyon, magkakaroon tayo ng pagsusulit. Piliin ang kilos na nagpapakita ng pagiging makatotohanan. Isulat ito sa inyong kwaderno ang titik ng inyong mga sagot. Bibigyan nyo kayo ng 10 minuto upang sagutin ang ating aktibidad. Okay class, ngayon tapos na kayo, exchange your paper at ating sasagutin ang ating aktibidad ngayon. Number 1, may nagpuntang bata sa inyong bahay, kukunin niya ang laruang nahulog sa inyong bakuran. Bago pa man pumunta sa inyo ang bata, nakita mo na ang hinahanap niyang laruan, kinuha mo ito at tinago. A, itatanggi mo na sa iyo ang laruan. B, ibabalik ang laruang nakuha sa bakuran. C, papaalisin ang bata. Sino gusto sumagot? Opo, ma'am. Okay, J. B. Tama, ibabalik ang laruang nakuha sa bakuran. Number 2, inutusan kang bumili sa tindahan ng inyong nanay, sobra ang perang pambili na naibigay sa iyo. A, ibabalik ang sobrang pera. B, ibibili ng candy ang sobrang pera. C, itatago ang sobrang pera. Sino gusto sumagot? Opo, ma'am. Okay, J. A. Tama, ibabalik ang sobrang pera. Number 3, nakita mo ang iyong matalik na kaibigan na kinukuha ang ballpen ng iyong kamag-aral. A, sasabihin sa kaibigan na ibalik ang ballpen. B, hindi kikibo at babaliwalain ang nangyari. C, papauwiin na ang kaibigan. Sino gusto sumagot? Opo, ma'am. Okay. A. Tama, sasabihin sa kaibigan na ibabalik ang ballpen. Number 4, inahabilin sa iyo ng iyong guro na bilangin mo ang test tube na ginamit ninyo sa eksperimento pagkatapos ng klase. Nabilang mo na at ibabalik sa lalagyan ng napatid ka at nabitawan ang test tube na hawak. A, magkukunwari na walang alam sa nangyari. B, ipagtapat sa guro ang nangyari at sasabihin kung ilan ang nabasag. C, aalis na lamang bigla sa silid-aralan. Sino gusto sumagot? Opo po, ma'am. Okay, Jessie. B. Tama, ipagtapat sa guro ang nangyari at sasabihin kung ilan ang nabasag. Number 5, niyaya ka ng matalik mong kaibigan na dumaan muna kayo sa palaruan bago pumasok sa paaralan. Sa kapipilit ay sumama ka sa kanya dahilanan para mahuli kayo sa klase. Tinanong kayo ng inyong guro kung bakit ngayon lang kayo dumating. A, sasabihin sa guro na inutusan ng iba pang guro kung kaya nahuli sa klase. B, hindi na lamang kikibo. C, pagtatapat sa guro ang ginawa, hiningi ng patawad at mga ngakong hindi na uulit. So, sumagot. Ako po, ma'am. Okay. C. Tama. Number 10, pinabili ka sa tindahan ng iyong nanay. Pagdating mo sa tindahan, napansin mo na doble ang perang papel na naibigay sa iyo ng iyong nanay. Ano ang gagawin mo? A, ibabalik ang kalahati ng sobrang pera at sasabihin iyon na ang sobra. B, ipapaalam kay nanay ang tungkol sa sobrang pera. C, ibabalik ang lahat ng pera. Sino gusto sumagot? Ako po, ma'am. Okay, Christian. C. Tama. Ibabalik lahat ng sobrang pera. Sa araw-araw na pamumuhay ng tao, may pagkakataon na naiiwasan na siya at nakakatuwa ng pagkakamali. Napakahalaga na maging bahagi ng pagkakataon ng bawat isa ang katapatan. Ito ay moral na obligasyon ng tao sa kanyang kapwa at sa Diyos. Ang taong matapat ay mapagkakatiwalaan at maaasahan na gaganap ng kanyang gawain ng walang kahalong bandaraya o pagsisinungaling. Okay, class, ngayon magkakaroon ulit tayo ng pagsusulit. Handa na ba kayo? Okay. Basahin at suriin ang mga pahayag. Isulat ang oo kung ginawa mo at hindi kung hindi mo naman ginawa. Ilahad ang iyong paninindigan sa pagsasabuhay ng katapatan.
bibigyan ko kayo ng 10 minuto para sagutin ang aktibidad na ito. Okay, class, tapos na ba kayo? Okay, at dahil tapos na kayo, pwede nyo bang ipasa ang inyong mga papel sa harap at ating sasagutan ang ating aktibidad na ito. Number 1, nakikipagkaibigan sa masamang barkada. Sinong gustong Hindi. sumagot? Ako po, ma'am, hindi. Very good. Number 2, nagdadahilan kung bakit nahuli o lumiban. Oo. Number 9, nagsisinungaling upang hindi mapagalitan. Sinong gustong sumagot? Ako po, ma'am. Okay, Jake. Minsan. Number 10, nangungutang sa kamag-aral dahil may gustong bilhin na gamit. Sinong gustong Ako sumagot? po, ma'am. Okay, Christian. Oo. Very good. Okay, class. Para sa iyong takdang aralin, sa isang papel, maglista kayo ng mga alam ninyong programa, alituntunin o batas at isulat kung bakit natin kailangan sundin ang mga ito. Naintindihan ba? Okay, mabuti. Sana meron kayong natutunan ngayong araw sa ating mga leksyon. Paalam mga bata!